Alam mo, may isang pangarap na palaging bumabalik sa isipan ng marami sa atin. Yung pangarap na hindi mo na kailangang suungin yung traffic araw-araw, yung hindi mo na kailangang mag-alala kung paano ka uuwi. Pero yung kita, tuloy-tuloy pa rin. At hindi lang basta kita, kundi dolyar. Dito, sa explainer na to, bubuksan natin ang pinto para makita mo yung daan papunta sa pangarap na yan. Sagutin mo tong tanong na to para sa sarili mo. Kung ang sagot mo ay isang malakas at buong pusong oo, baka ito na yung sign na matagal mo nang hinihintay. Dito magsisimula yung kwento. Yung kwento kung paano mo pwedeng baguhin ang takbo ng buhay mo gamit ang Upwork. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Lahat ng magagandang kwento, lahat ng hero's journey, nagsisimula yan sa isang simpleng unang hakbang. At para sa'yo, ang unang hakbang mo ay yung paggawa ng account. Isipin mo, ito yung call to adventure mo. Yung isang click mo lang sa sign up button, yun na yung sagot mo sa tawag ng pagbabago. Okay, so napakasimple lang ng simula. Pumunta ka lang sa Upwork.com. First step, hanapin mo yung sign up at piliin mo yung I'm a freelancer. Kasi sa kwentong to, ikaw ang bida. Second, please gumamit ka ng email na professional pakinggan at syempre, isang password na matibay. Third, ilagay mo yung totoo mong pangalan, totoo mong detalye. And just like that, ready ka nang buuin ang profile mo. At ito, pakinggan mong mabuti. Ito yung golden rule, kumbaga. Tiwala. Paano ka pagkakatiwalaan ng isang client na nasa kabilang dulo ng mundo? Well, nagsisimula yan sa totoong pangalan at isang maayos, professional na picture. Please lang, huwag kang gagamit ng picture ng aso mo o ng paborito mong anime character, ipakita mo yung mukha mo. Yan ang pundasyon para maging kapanipaniwala ka. So kung yung pag-sign up yung unang hakbang, yung paggawa naman ng profile mo, ito yung pag-forge, yung pagpapanday ng sandata mo. Hindi to basta-bastang form lang na fill upan mo. No. Ito yung magiging espada at kalasag mo sa papasukin mong laban. Tingnan natin paano bumuo ng isang matibay na sandata. Okay, ito yung mga parts ng sandata mo. Una, yung profile picture. Dapat malinaw, professional looking. Pangalawa, yung title mo. Be specific. Hindi lang basta writer. Gawin mong SEO content writer for tech startups. Pangatlo, yung overview. Dito mo sila aakitin. Mamaya, may sikreto ako para dyan. Ilista mo yung skills mo at siyempre ipakita mo yung portfolio mo. And for your rate, hey, it's okay na magsimula sa $5 to $15 per hour lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Eto na. Eto yung secret spell, yung magic words. Imbes na sabihin mong, hello po, naghahanap po ako ng trabaho na parang namamalimos ka, baguhin mo. Sabihin mo kung paano mo sila matutulungan. I see that you need help with this. I can solve that for you. Kita mo yung difference? You're not a job seeker, you are a problem solver. Yan ang game changer. Ito ang unang mission mo, 100%. Kailangan 100% complete ang profile mo. Bakit? Kasi pag kumpleto yan, mas siniseryoso ka ng system ng Upwork. Mas ipapakita ka niya sa mga potential clients. So please, huwag kang mag-iiwan ng blanco. Tapusin mo yung misyon. Okay, ngayon, may sandata ka na. It's time to enter the jungle. Oras na para pumasok sa gubat. Dito sa loob, kailangan mong matutunan kung sino ang kaibigan at kung sino ang kalaban. Dito na magsisimula yung totoong adventure. Madali lang to. Sa loob ng Upwork, i-click mo lang yung Find Work tab. Tapos, may makikita kang search bar. Ano ba yung skill mo? Data entry? Video editing? Social media management? I-type mo lang dyan and boom! Lalabas na yung mga opportunities na para sa'yo. Pero sandali, mag-ingat ka. Hindi lahat na nakikita mo dyan ay totoo. Matuto kang kilalanin ang bayani o yung good job post, malinaw yung instructions, may history na siya ng pagbabayad sa ibang freelancers. At kilalanin mo rin ang kontrabida o yung scam, malabo yung detalye, nanghihingi ng libreng trabaho bilang test. Maging matalino ka, iwasan mo ang mga kontrabida. Dito na tayo sa pinaka-exciting at pinaka-critical na parte. Nakahanap ka na ng magandang opportunity. Ang tanong, paano mo sasabihin sa client na, hey, ako yung taong kailangan mo? Dito na papasok yung sikreto, yung winning formula ng isang proposal. Okay, may 4 na hakbang lang to. Una, yung opening mo, gawin mong personal. Kung kaya, hanapin mo yung pangalan ng client. Pangalawa, ipakita mo agad yung value mo, yung I can solve your problem approach. Pangatlo, magbigay ka ng ebidensya, ilink mo yung portfolio. At pangapat, wag na wag mong kakalimutan to, isara mo with a call to action. Magtanong ka, when would be a good time to talk about this?
At hito pa ay isang paalala, yung Upwork Connects mo, isipin mo na parang bala yan sa baril mo. Limited lang yan, so wag mong sayangin. Wag kang mag-apply sa lahat ng makita mo. Gamitin mo ng matalino. Piliin mo lang yung mga laban na sa tingin mo, malaki ang chance mong manalo. So, nagustuhan ng client yung proposal mo. Nag-reply siya. Gusto kanyang makausap. Malapit na. Ito na yung huling pagsubok. Ito na yung final boss battle bago mo makuha yung premyo. Ang interview. Para sa huling laban, 3 bagay lang ang tatandaan mo. Una, be confident. Magsalita ka ng diretso. Pangalawa, magkaroon ka ng plano. Be ready to explain kung paano mo gagawin yung project. At pangatlo, magtanong ka rin. Ipakita mong interesado ka sa project, hindi lang sa kikitain mo. At pagkatapos ng lahat ng pagod, ng lahat ng paghahanda, maririnig mo o mababasa mo ang 2 salitang pinakahihintay mo. Ang tunog ng tagumpay. Ang simula ng bago mong chapter. Nagawa mo. Congratulations, you're hired. Ayan, nakita mo? Hindi pala siya ganun kahirap, di ba? Ang Upwork, isa lang siyang tool, isang daan. Madali lang magsimula basta't susundan mo yung tamang proseso. Sundin mo lang yung mga sinabi natin. Dahil sa kwentong to, sa freelancing journey mo, walang ibang bida, kundi ikaw. Good luck! Bago tayo magtapos, isang napakahalagang paalala. Itong explainer na to ay para maging gabay mo sa pagsisimula. Pero tandaan, para sa mga seryoso at malalaking desisyon tungkol sa pera mo, ang isang matalinong bayani ay laging kumukonsulta sa isang financial expert. This is not financial advice. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.